5 na reason why do you need to let him go na? Or why do you need to get rid of him or her na? Yan ay ating pag-usapan dito sa video na ito. Tara, simulan na natin. Hindi ko sinasabi na mag-let go ka na agad-agad na walang dahilan. Or hindi ko sinasabi na hindi dapat pinaglalaban ang relationship or hindi mo dapat siya pinaglalaban. Yes, kailangan mo din gawin yon. Kailangan mo na ipaglaban, kailangan mo na intindihin, kailangan mo na i-maximize ang understanding, kailangan mong gawin ang mga bagay na yon. Pero may mga time na hindi na dapat ipinaglalaban. May mga bagay, may mga tao na hindi na nakukuha sa okay lang yan, hindi naman palagi, or okay lang yan, alam ko naman na magbabago siya. Hindi. Ang solusyon talaga nito ay mag-let go. Ang solusyon nito is that mag-move on na. Okay? Why? Kasi it is better for you. At yun yung number 1 natin. You will never ever get better if you don't let him or her go. Kasi ang katotohanan nito, kapag hindi ka pa nagle-let go, especially kung meron na siyang iba, or especially kung naka-move on na siya, or kahit na may kayo pa, kung he doesn't or she doesn't value you, you will never ever get better. Why? Because you're living in the past or in the present. I mean, yung nangyari sa inyo na nakapaka-toxic, ikaw yung nahirapan, ikaw yung may problema. You're living in the past. You're living in your situation na hindi maganda. So, it will affect your life. It will affect you. Tignan mo, lagi kang bad mood. Tignan mo, laging nasisira yung araw mo. Hindi ka makafocus sa trabaho, sa mga ginagawa mo. And hindi ka na motivated na gumawa ng daily life mo, or hindi ka na motivated na maging mas better pa sa buhay mo kasi parang nagkagulo-gulo na yung mundo mo. Samantalang siya, he's enjoying. He or she becomes better and better na. Why? Kasi ganito, ang katotohanan, especially, like for example, ikaw, kapag alam mo na may naghahabol sa'yo, alam mo na may tao na hindi ka kayang bitawan, di ba nakakadagdag ng confidence, nakakagwapo, nakakaganda, and nakakatulong yan sa'yo para maging mas positive ka pa sa buhay, or tataas yung tingin mo sa'yo, sa sarili mo. Hindi ko sinasabing tamang lahat ng to, pero ganito talaga nangyayari. So, ang tendency nito, mas positive ka sa buhay, mas motivated ka na mag-improve or gagawa ng mas maganda or higher than yung ginagawa mo ngayon, or better ng ginagawa mo ngayon. Kasi alam mo na mataas yung value mo, di ba? Ganun na ganun ang nangyari sa kanya. Mas motivated siya, mas better siya, mas masaya na siya. Samantalang ikaw, nagdudwell ka pa rin sa past, or nagdudwell ka pa rin sa dati nyong relasyon, sa kayo. Wherein wala na, hindi na nag-exist. It's just a memories na. So, it will never ever get you better. So, you need to let go na. Especially kung meron na siyang iba. Number 2 ay, he will never know his mistakes kung hindi ka nagle-let go. Like for example, ang isang bata, kapag hindi mo sila natuturuan, hindi mo sila napapunish, they think na tama yung ginagawa nila. So, uulit-uulitin lang nila. Ganun ang actually ang nangyayari sa karamihan sa relasyon ngayon. I never said na hindi ka magpatawad. I never said na hindi mo siya bigyan ng chances. Pero sometimes, may panahon na, may time na that you need to let go na so that ma-realize niya na meron siyang mistakes na nagawa. Kasi ang mali na nagagawa kung hindi nako-correct, magiging tama sa perspective niya, sa paningin niya, sa mata niya. So, ang tendency, ulit-ulitin lang, hindi siya manututo. So, it's time for you na mag-let go in order for him or for her to realize that he does a mistake, na meron siyang nagawa. And alam mo, ang iyong absence, lagi kong sinasabi ito sa mga live videos ko, ang iyong absence actually, dyan makikreate sa kanya yung value mo. Kasi maku-curious siya eh. Kasi yung dating serbisyo or yung tao na nagpapakita sa kanya na mahalaga siya or special siya, biglang nawala. And dyan niya makikita yung halaga mo. Dyan niya makikita yung value mo. Dyan tataas yung value mo because there is scarcity. So, letting go actually is good for him to know his mistakes and for him to realize your value. Okay? Proceed na tayo sa number 3. The more you hold him, the more it's harder for you
in your side. The more actually na sinasabi mo na ayaw mo siyang bitawan kahit anong mangyari, handa ko siyang patawarin, which is hindi ko sinasabing kasalanan. Yes, magpatawad nga. Pero ang papasukin siya para durug-durugin ka, ikaw ang kawawa. Ikaw yung nawawalan, ikaw yung nauubusan, ikaw yung nade-drain, ikaw yung nasisira ang plans, future plans, ikaw yung nasisira ang buhay. So siya, okay lang. Wala nga siyang pakialam sa iyo eh. Wala siyang pakialam sa feelings mo. So, ang tendency dito, ikaw yung nagsarado na ng door at sabi mo, handa ko siyang patawarin. So, hawakan ko siya kahit anong mangyari. Kakausapin ko yung bago niya, kakausapin ko yung ibang tao para sila nang umiwas. I'm telling you, the more na hinawakan mo siya, the more na walang willingness na nang mag-let go, the more that's harder, it's more harder, mas mahirap sa side mo. Mas mahirapan ka talaga. Kasi ang pagle-let go, ang pag-move on, it starts inside you. It start in your heart. Bago magmamanifest physically, like i-block mo na siya kung doon ka komportable, like hindi mo na siya pansinin, like i-delete mo na ang mga memories kung doon ka masayaw, kung yun ang gusto mo. Pero bago mangyari mga yun, it start in your heart, hindi baliktad. Kasi ang nangyayari, baliktad eh. I-delete mo nga yung mga number niya, pero sa puso mo, hindi ka naman talaga willing mag-move on. Hindi mo inopen yung puso mo sa iba, or naka-close yung puso mo para sa kanya lang. Or naka-open yung puso mo para sa kanya lang. So, kahit na-delete mo, ang tendency nito mauulit. Ang tendency nito, i-delete mo nga, mamaya hanapin mo sa mga kaibigan niya yung mga contacts niya. Or kukumustahin mo siya sa ibang tao. Because baliktad eh. Inuna mo sa physical, bago dito. Ang pag-move on, I'm telling you, ang pagle-let go dito sa puso. Mag-start. Magmamanifest yan physically. Dapat nag-decide ka na that you need to let go. Naisasarado ko na yung puso ko, hindi ko na siya papasukin. Yes, patawarin ko siya, pero hindi ko na siya papasukin because it's harder for me na mag-let go kung hindi mag-start dito. Kung dito sa puso ko, hawak-hawak ko pa rin siya. Kung dito sa puso ko, umaasa pa rin ako sa kanya. It's so hard for you na mag-let go. Grabe, sobra. Okay? So, mag-let go ka na. Proceed na tayo sa number 4. Ay. You need to let go, especially when your intuition told you na. Marami ang hindi nakakaalam actually that your intuition actually is one way na ginagamit ng yung spirit, especially mga newborn or new spirit. When you are in Christ, you're a new creation. Nasa Bible nyo yan, sa Gospel at sa books of Apostle Paul. So, mas madali na kapag merong sasabihin sa'yo ni Lord na sabi niya, kailangan mo nang i-let go yan kasi lolokohin ka niyan. Sasabihin niya sa'yo via your spirit and your spirit tells you. Okay? So, minsan kasi napagpapalit natin ang spirit natin or yung intuition natin, one way lang to ha. One way, hindi ko sinasabing ito lang yung function ng yung spirit, your spirit. Hindi. But ito ay one way. So, minsan kasi napagpapalit mo sa feelings. Hindi po feelings ang intuition, kaibigan. Okay? Let me give you an exact example. May time ba na masaya kayo, okay naman kayo, pero bakit deep inside, hindi ka komportable? Bakit deep inside parang may sinasabi na hindi yan yung para sa'yo? Kailangan mong mag-let go. Lolokohin ka niyan in the future. Iiwan ka niyang in the future. Peperahan ka niya in the future. Though masaya naman kayo, yun yung feeling mo. There is joy, masaya kayo, excited kayo. But deep inside, may nagsasabi na mag-let go ka. Actually, your intuition, it's your spirit that communicating to your soul sa'yo. Okay? Because that's what God instructed you to do. Okay? Or vice versa. Sometimes, meron yung malungkot or parang sinabi niya na hindi ka na niya mahal, yet yung feeling mo that time, very sad, disappointed, frustrated, depressed, stressed. Pero deep inside, may nagsasabi na maintindihan mo siya. Meron siyang pinagdadaanan. Although hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan niya, pero may nagsasabi na may problema yan sa kanyang pamilya. I-support mo siya. It's actually your intuition. Okay? Your intuition is not affected by your feeling. You know, although walang nagsasabi sa'yo. It's not affected by your opinion or opinion ng ibang tao. Alam mo sa puso mo, I am a pro-supporter or pro-believer ng intuition. Okay? So, if your intuition tells you that you need to let go na because wala kang napapala dyan, kahit nagpaparamdam pa siya minsan, kahit bumabalik pa siya minsan, but deep inside, may nagsasabi na wag mo na siyang entertain, wag mo na siyang papasukin, I support you with that. Don't do it. Don't do it. It's your spirit.
It's the instruction of the Lord. Okay? Proceed na tayo sa number 5. I. Because it's God's will. Actually, will ni Lord sometimes. Kasi hindi lahat ng tao na dumadating sa buhay natin ay meant to be naka-forever na makasama natin. Kaibigan man, or asawa, or lalaki, or jowa. Hindi. Sometimes yung iba, nagbibigay lang ng lesson para tayo magising sa katotohanan, para tayo gisingin ni Lord na kailangan mo siya, kailangan mo ng instruction niya, kailangan mo pray para malaman niya or instruct niya sa'yo kung sino talaga, or dadalhin na niya sa'yo kung sino talaga ang para sa'yo. And sometimes, hindi niya magagawa yung mga bagay na gusto niya dahil you are with someone na laging nagdidisturbo sa'yo. Laging na sumisira sa mga plano ni Lord para sa'yo. So sometimes, He will come and shake your relationship. He will come and make your partner na very violent sa'yo para iwan ka, para awayin ka, para ma-shaken yung relationship nyo, para mag-break kayo. Actually, sometimes it's God's work. It's God's will. Kasi ayaw niya na mag-stay ka dyan forever. Ayaw na ma-stuck ka dyan forever kasi mayroon siyang mas malaki na purpose. I will give you exactly na example sa Bible. Don't you know why? Nung panahon kasi ni Joseph sa Egypt, ang ganda, di ba? Hindi nila minamaltrato yung mga Israelites hanggang sa naging comfortable sila, hanggang sa gumanda yung buhay nila, and hindi na nila tiningala si Lord, God, Jehovah. Hindi. So, minsan, yung iba na sumasamba na sa mga Diyos ng Egyptian. So, God hardened yung mga puso ng mga Egyptian para sila'y pahirapan, para sila'y maging slave. Hanggang sa point na sabi nila, Lord, deliver us from this. And then, comes the Lord deliver them from Egypt. So, ganun. Kailangan mo minsan na mag-let go. Kailangan mo nang iwan kasi masakit na. And si Lord ang gumagawa ng way para umalis ka dyan. Hindi lahat ng tao or hindi lahat ng feeling mo maganda ay para sa'yo. Sometimes, God will shake it for you to realize that he or she is not for you. It's God's will. Kasi once na umalis ka dyan, maaring mas maganda na yung communication niya sa'yo, yung instruction niya sa'yo, yung relationship niya sa'yo, hindi na nadidisturb, hindi na nasisira. And maybe, meron talaga siyang mas magandang plano para sa'yo. May mas magandang tao na talaga para sa'yo, at yung tao na yon siya yung makakatulong sa'yo sa buhay mo at sa plans ni Lord para sa'yo. Okay? So, it's God's will. That's why you need to let go. Okay? So that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat. Don't forget to share this video. God bless. Bye.